once again, guys, good day sa bawat isa. Now, we are already on the part 2 nung ating series na Exploring Python Libraries. So, nung part 1, in-explore natin yung basics ng NumPy library. So ngayon, we're gonna do yung Matplotlib naman. So, without further ado, let's start na. And pag-usapan natin yung kung ano nga ba yung basics and anong meron na core functions ng Matplotlib. Okay? So, ano nga ba yung Matplotlib? So, ang Matplotlib ay yung comprehensive library na gumagawa ng static, animated, and interactive visualizations in Python. So, yung Matplotlib, simply, it is one of the most famous and basic na library sa Python para gumawa ng graphs and charts. So, kung familiar kayo sa MATLAB, ginawa ito, yung Matplotlib, para i-imitate or i-mimic yung plotting capabilities ng MATLAB. So, dun din ang galing yung kanyang name. Yung Matplotlib is from the MATLAB plus plotting library. So, kumbaga, ito yung foundation ng pag-visualize ng data sa Python bago pa nauso yung ibang tools like Seaborn. Ayun. Next is, saan naman to ginagamit? So, yung Matplotlib is ginagamit siya kahit saan basta may data. So, sa data science and analytics, ay ginagamit ito para makita yung trends. Sa machine learning naman, dito natin pinaplot kung gumaganda bang performance ng model habang tinetrain natin ito. While even sa mga scientific papers ito yung gamit kasi napaka high quality ng output ng mga charts. So mamaya makikita natin. Then, let's proceed naman with the ready-made concepts and functions na meron sa Matplotlib. Ayan. So sa basic functions, before tayo mag-plot, of course, meron tayong i-encounter na dalawang concepts, yung figure versus axis. So, ang figure ay yung buong canvas o yung mismong blankong papel. Diba? Sabi dyan, figure is the overall window or canvas where everything is drawn. So, ito lang yung blank space kung saan doon natin makikita or maidodraw yung figure, diba? And yung axis naman ay yung mismong graph na may x and y axis na nakalagay dun sa figure. It contains yung x and y axis, yung labels, even yung data lines. And ito naman yung ready-made functions, pinagsama-sama ko na siya sa isa. So, meron tayong plt.plot. Ang purpose niya is it creates line charts. So, para makagawa tayo ng line graphs, we will need the plt.plot. Sobrang daling gamitin. So, magpapasa lang tayo ng x and y coordinates. Kaya bagay ito kapag gusto nating ipakita ang pagbabago ng data over time. Then, plt.bar, yung gumagawa naman ng bar chart. So, ginagamit natin to para i-compare yung different categories. For example, yung sa business, yung benta ng products or yung sale ng products kada buwan. Ayun. Yung pangatlo, yung plt.scatter ay gumagawa naman siya ng, from the word itself, it creates scatter plots. So, best naman siya para ipakita yung relationship and correlation between two variables. So, kung gusto naman natin na makita kung may connection o correlation o relasyon ang dalawang bagay, kailangan natin gamitin yung plot.scatter. Kumbaga, magdodrawing ito ng mga dots sa graph para makita natin yung pattern. Number 4 na ready-made function is yung plot.hist or plt.hist ay gumagawa naman siya ng histogram. Ginagamit ito para makita naman natin yung distribution ng data. No, halimbawa, gusto nating malaman kung anong age group ang may pinakamaraming bumibili sa store. Or pwede nating makita kung anong age group yung bumoboto sa specific politician. Ganon. Lastly is the plt.py or plot.py.
Lastly, di ba, yung from the word itself, plt.py ay gumagawa tayo ng pie charts. We are very familiar no sa pie charts. Sobrang simple lang nito. Ginagamit natin siya para makita yung percent or yung division, no, kung paano nahahati yung isang buong bagay sa different parts or sa iba't ibang parte. So, pagka percentages, ayan, pie charts ang ating gagamitin. So, for now, since tayo ay, okay na, itatry naman natin siya ngayon sa ating isang program, sa isang sa isang simple yet working program, kagaya ng ginawa natin sa NumPy. So, ngayon, gagawa naman tayo ng code. Ayan. So, import, nalagyan ko na siya kanina ng import matplotlib as plt. And, sige, simulan na natin. So, dyan, gagawa lang tayo ng dalawang sets ng values. Siyempre, yung ating x and y. Maya natin ilagay yung values. Yan. Equals. Yan. Y equals. Yan. So, sige, wag na nating pag-isipan to. Lagay natin ay 1, 2, 3, and 4. Ayan. Okay na yan. 4 na coordinates. Sa y naman is, let's try 1, 4, 9, and 16. Okay. Since meron na tayong pre-made no, na x and y list ng ating coordinates, ito try naman natin yung plt.plot. Diba? So, plt.plot. Since na-import na natin yung matplotlib, we should be able to accomplish this na. So, ano nga ba ipa-plot natin? Of course, sa isang point is binubuo siya ng dalawang coordinates, yung horizontal and vertical. Then, ayun sa ating list is yun yung x and y. Okay. Next is, kailangan ang ating figure or yung ating graph is lalagyan natin ng title, lalagyan natin ng label, and yung show, ayun na nga, yung ipapakita natin yung ating figure na nagawa. So, hindi ko na-mention kanina, pero may ready-made function na plt.title kung saan doon natin ilalagay yung title nung ating figure. So, ano bang pwedeng title? Line graph. Line graph. Or, hindi, okay na yun. Line graph. Sige, simple line graph. Para hindi siya masyadong broad. Yan. Simple line graph. Then, meron din tayong plot.x, then yung label nung x, and plot. Yung label, tas kung ano yung label natin sa y. Very simple lang to. Plot.x label, then, ano yung pwede nating ipangalan doon? Huwag nating pahirapan, okay, x-axis, gano'n na rin sa y. Plot.y label. Nung tinry ko to kanina, ay sabi ko, mas maikli yung yung lines, kakaunti yung lines na kailangan para makapag-plot pala. Nung una, akala ko masyado siyang complicated kasi parang dati gulat na gulat pa ako nung nalaman ko na nakakapag-plot pala sa Python. Pero ayun. So, ayan, by plotting this or by programming the Python na i-plot yung ating mga itong ating mga points sa set ng ating coordinates ay we should be able to print it na. So, print plt.show. Then, close and open parenthesis. Then, pag nirun natin,
is ganito yung kalalabasan. Asan yung ating plot? Ayan. Ito yung graph na na-generate ng ating code. At least paliliitin pa natin siya para makuha natin. Ayan. Ayan. So, as you can see, nakapag-generate tayo ng simple line graph by using few lines sa Python. So, that's it. I hope you learned something from this video and mag-proceed na tayo sa next part. Bye, guys!